Magandang umaga, class. Ako ang inyong guro sa araw na ito. Ako si Ronaldine Domdom. At ngayong araw, ang paksang tatalakayin natin ay tungkol sa ang umuusbong na wika ng kabataang Filipino sa paglalaro ng Dota. So, ano nga ba yung Dota? Ang umuusbong na mga komunidad dala ng pagbabago sa teknolohiya, partikular na sa paksa ng paglalaro ng computer game ay isang panandang bato sa pagdukol ng variety at varyasyon ng wikang Filipino. Ang mga mag-aaral na kasama sa komunidad, ito ay isang saksi na umuusbong na wika ng mga kabataang Filipino na nahuhumaling sa paglalaro ng Dota. So alam naman natin no, na ang Dota ay isang computer game, mobile games, ay isang computer games no, na nilalaro ng lalong-lalo na ng mga kabataan noon. So, ang teknolohiya lalo na sa paglalaro ng computer game tulad ng Dota ay nagbubunsod ng paglikha ng at pagbabago sa wikang Filipino. So, sa pamamagitan ng mga online na laro, nabubuo ang mga bagong komunidad na may natatanging paraan ah, na nakikipag-usap sa mga manlalaro, no? Ang mga manlalaro ay gumagamit ng salitang hango sa Ingles o mga pinaikling termino o bagong katawagan na nauunawaan lamang ng kanilang grupo. So sa mundo ng Dota ay nakakabuo sila ng komunidad. At dahil dito, ang wika ay patuloy na nagbabago at yumayabong ayon sa pangangailangan ng mga gumagamit nito. Ang mga mag-aaral na bahagi ng ganitong komunidad ay hindi lang nakikibahagi sa laro, hindi lang sila manlalaro, kundi nagiging saksi at kalahok din sa pag-unlad ng isang natatanging anyo ng wikang Filipino. Isang wika na hinubog ng teknolohiya at kulturang popular ng kabataan. Sunod. So, sa huling ulat ng gossipgamer.com noong 2009, ang computer game na Defense of Ancients o Dota. Ito ay ang pinaka-popular na nilalaro ng mga kabataang Filipino sa computer cafe. Isa itong custom scenario o mas popular sa terminong map. So may tinatawag silang map no doon sa Warcraft. Sa daloy ng laro, lumalakas o lumi-level up ang bawat hero sa pamamagitan ng pagpatay or kill sa mga kalabang hero, pagbasag ng mga tower ng kalabang koponan, pagbili ng mga gamit o tinatawag na items gamit ang naiipong pera or gold ng bawat player mula sa kanilang napatay na mga enemy o hero crypt. So, ganyan yung proseso sa paglalaro ng Dota. So, napakaraming mga salita ang integral na ginagamit sa paglalaro ng Dota. Una, sa mga bagay-bagay o artifacts na nakikita sa Dota. Pangalawa, mga kilos na ginagawa habang naglalaro ng Dota. Pangatlo, sa mga ekspresyon ng mga manlalaro mismo sa kaso ng mga kabataang Filipino, ang umuusbong nilang komunidad sa paglalaro ng Dota ay nakagawa at nakagagamit ng mga bagong salita, mga bagong kahulugan at mga bagong ekspresyon upang sila ay magkaunawaan. So dito no, ang mga kabataang Filipino, ang kanilang umuusbong na komunidad sa paglalaro ay nakakalika sila ng bagong salita. Bagong mga salita, kahulugan at ekspresyon. So ang mga ito ay nagsisilbing paraan upang mapadali ang komunikasyon sa loob ng laro at patunay na dinamismo ang wikang Filipino sa harap ng mga teknolohikal na pagbabago. So ang wika ay dinamiko dahil ito ay nagbabago no sa paraan ng teknolohikal na pagbabago. So ito yung mga halimbawa no ng mga sinasalita nila sa loob ng komunidad ng Dota. Ito ay tinatawag nilang Dota jargon. So player 1, tol bili ka ng manok. Player 2, di na may dark rift ako. Noob ka ba? Ampness ka, stunner ako ha. So,
Pag sinabing manok, ang unang pumapasok sa isip natin, ito ay hayop. Pero sa larong Dota, ang manok ay isang courier, no? Isang item na ginagamit upang magdala ng kagabitan mula sa base patungo sa hero. Ang Dark Rift naman, ito yung kakayahan ng hero, no, na si Pit Lord na mag-teleport sa ibang lokasyon kasama ang kanyang mga kaalyado. Ang Noob naman, ito ay tumbas ng baguhan o mahina sa laro. Newbie, kumbaga, baguhan. Ampness, ito ay yung ekspresyon no hango sa salitang amfufu o amputik na nagpapahayag ng inis o pagkagulat. Stunner, hero na may kasanayang magpatigil ng kalaban sa pamamagitan ng stun. So, ito namang SK at Imba. Ang SK ay Sun King, isang hero na may kakayahang magdulot ng malawakang pinsala sa kalaban. Ito ay isang skills. Imba, mula sa imbalance, tumutukoy sa napakalakas o labis na kakayahan na hindi patas sa laro. Ayon nga dito no, mula sa sosyo-linguistikong teorya na nakabatay sa pamamalagay na ang wika ay isang panlipunang penomeno na nagiging makabuluhan ang anumang pahayag, aksyon at salita ng isang individual kung ito ay nakakonteksto sa isang lipunan at ginagamit din naman ng iba pang individual o grupo. Ayon kay Constantino 2005. So ayon sa sosyo-linguistikong teorya, ang wika ay isang panlipunang penomeno no, na nagkakaroon lamang ng kabuluhan kung ito ay ginagamit sa loob ng isang lipunan. Ibig sabihin, ang anumang salita, aksyon o pahayag ng isang tao ay nagiging makabuluhan lamang kapag ito ay nauunawaan at ginagamit din ng ibang miyembro ng lipunan o grupo, no, ayon sa pananaw ni Constantino. So yung ML ay yung Dota ay naging isang wika dahil siya ay ginagamit ng mga taong naglalaro ng Dota, no? Yun ay ginagamit ng iba't ibang miyembro mula sa iba't ibang lugar na tanging sila lamang ang nakakaintindi kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. So, hindi hiwalay ang wika sa konteksto ng lipunan. At sa ganitong paraan, ito ay nagkakaroon ng kahulugan. Dagdag pa rito, ayon kay Sapir, 1949, ang wika ay hindi lang paraan ng pakikipag-usap, kundi isang kasangkapan ng sosyalisasyon, kaya't hindi mabubuo ang relasyong panlipunan kung wala ito. At doon lamang po nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Naway may naunawaan kayo no, sa ating diskusyon. At naway naunawaan nyo na ang ating topic ay hindi lamang patungkol sa Dota, kundi paano nagkakaroon ng wika sa pamamagitan ng larong Dota. No? Kung bakit na tinatawag na wika ang mga termino o mga salita na ginagamit sa Dota. Ito ay nagiging wika dahil marami ang gumagamit nito. Hanggang doon lamang po. Maraming salamat.